Maligayang pagdating sa channel ng Kwento ng Pamilya, mga mahal naming manunood. Nahuli ko si Carlo na nagre-rehearse ng breakup speech niya, kasama ang kanyang nobya at ang matalik na kaibigan nito na nagvi-video. Iiyak siya at magsisimulang magmakaawa, ngumiti siya ng mayabang. Sasabihin niyang hindi siya mabubuhay nang wala ako. Malamang, mangangakong magbabago. Sasabihin niyang gagawin niya ang lahat, basta huwag lang akong umalis. Siya ang nagsalita, ako naman ang nakinig. Pagkatapos, inabot ko ang isang selyado at pinirmahang sobre sa ibabaw ng lamesa na may testigo. Mabilis na naglaho ang kanyang ngiti. Nakunan ng kamera ang lahat habang binubuksan niya ito at napagtantuhan kung gaano niya ako minamaliit. Hindi ko plinanong maagang dumating noong araw na iyon. Ang trapiko sa highway ay kahina-hinalang magaan. At ang lunch meeting namin kasama ang mga potensyal na investor ay natapos ng mas maaga ng 40 minuto. Naglalakad ako sa tahimik na back entrance ng aming office building. Nagre-rehearse na ako sa isip ko ng aking kapanapanabik na update para kay Carlo. Ang Richardson deal ay halos na secure na. Isang pirma na lang ang kailangan. Pagkatapos ng 30 taon ng matinding pagtatrabaho at mga pagsusugal sa pananalapi, malapit na kaming magtagumpay. Bago tayo magpatuloy, gusto kong maglaan ng sandali upang magpasalamat sa inyo sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito ng pagtataksil at pagbawi. Kung naramdaman mo na kailanman na minamaliit o hindi ka napapansin, ang kwentong ito ay maaaring tumatak sa inyo. Isaalang-alang ang pag-subscribe. Ito ay libre at ikokonekta ka nito sa iba na nagpapahalaga sa mga kwento ng tahimik na lakas at sinukat na hustisya. Ngayon, bumalik tayo sa sandali kung saan nagbago ang lahat. Noon ko narinig ang boses ng aking asawa na nagmumula sa conference room. Bahagyang nakabukas ang pinto. May isang bagay sa tono niya ang nagpatigil sa akin. Isang hindi pamilyar na kalamigan na hindi ko pa naririnig na ginagamit niya sa trabaho. Iiyak siya. Pagkatapos ay magsisimulang magmakaawa, sabi ni Carlo. Dala ng boses niya ang isang ngiting mayabang na halos mailarawan ko kahit hindi ko siya nakikita. Sasabihin niyang hindi siya mabubuhay nang wala ako. Malamang, mangangakong magbabago. Natigilan ako, mahigpit na nakahawak ang kamay ko sa strap ng aking leather messenger bag na namuti ang aking mga buko. Sino ang pinag-uusapan niya? Bumaliktad ang sikmura ko sa isang masamang pakiramdam na hindi ko kaagad matukoy. Sasabihin niyang gagawin niya ang lahat. Basta huwag lang akong umalis, patuloy niya, nagmocking ang kanyang boses na nagpatindig balahibo sa akin. Sinabi ng aking instinct na manatiling nakatago. Idinikit ko ang sarili ko sa pader sa tabi ng pinto. Halos hindi humihinga habang nagpapatuloy ang aking asawa. Si Ria talaga. Laging predictable. Naaalala mo nung gusto kong lumipat sa kabilang bansa para sa business school? Nagsimula agad siyang umiyak. Ganon din nung iminungkahi kong ibenta ang lake house ng tatay niya para punduhan ang inisyal na startup costs. Ang pangalan ko. Ako ang pinag-uusapan niya. Tila umikot ang sahig sa ilalim ng aking mga paa, ngunit may nagpatigil sa akin sa lugar. Kailangan perpekto ang timing, patuloy ni Carlo. Pagkatapos nating pumirma kasama si Santiago, ngunit bago pumasok ang pera sa ating mga account, sobrang emosyonal siya para mag-isip ng malinaw tungkol sa kanyang stake sa kumpanya. Isang boses ng babae ang sumagot, pamilyar sa paraan na nagpatindig ng balahibo ko. At sigurado ka bang saklaw ng prenup ang senaryo na ito? Si Lita, ang marketing director ng aming kumpanya, ang babaeng ipinilit ni Carlo na i-hire kahit limitado ang karanasan nito. Ang babaeng nagpapalipas ng gabi sa opisina kasama ang aking asawa habang ako ay naglalakbay upang isecure ang Santiago deal. Positibo, sagot ni Carlo nang may kaswal na kumpiyansa. Noong ikinasal kami, si Ria ay isa lang na nagluluksa na anak na babae na may malaking tseke ng mana. Wala siyang ideya kung ano ang itinatayo namin. Pinoprotektahan ng prenup ang aking mga business venture. Iyan ang eksaktong nakasaad. Ang pera ng kanyang ama ay seed capital lamang. Namatay ang aking ama 6 buwan bago ko nakilala si Carlo. Sariwa pa ang sakit nang mag-propose siya 1 taon pagkatapos.
Ang insurance policy ni tatay at ang pagbebenta ng kanyang construction business ay nag-iwan sa akin ng halos 110 milyong piso, pera na plinano kong ipuhunan ng maingat sa loob ng mga dekada. Sa halip, ipinuhunan ko ang lahat sa visyon ni Carlo, sa visyon namin, o kaya ang akala ko. Sa totoo lang, sumingit ang isa pang boses ng babae. Na-impress ako, na plano mo ito hanggang sa eksaktong mga parirala na gagamitin niya. Si Maita, ang kasama ko sa kolehiyo, ang babaeng tumayo sa tabi ko sa aking kasal. Ang kaibigan na umiiyak kasama ko sa anibersaryo ng pagkamatay ng aking ama taon-taon. Naramdaman kong umakyat ang apdo sa lalamunan ko, ngunit pilit ko itong nilunok. Nag-uunahan ang isip ko sa pagkatalogo ng bawat interaksyon ko kay Maita sa nakalipas na mga buwan, naghahanap ng mga clue na hindi ko napansin. Iyan ay dahil alam ko eksakto kung paano siya magre-react. Patuloy ni Carlo, tila naiinip na. Hindi naman siya partikular na komplikado. Isang mahinang tawa mula kay Lita. At sigurado ka bang gusto mo akong mag-video nito? Para sa prosperity, pagtatama ni Maita. At oo, kailangan natin ng dokumentasyon kung paano siya magre-react kapag sinabi mo sa kanya kung may gagawin siyang nakakatawa sa kumpanya pagkatapos. Hindi siya gagawa, putol ni Carlo. Iniiwasan ni Ria ang komprontasyon tulad ng isang salot. Laging ganyan, sobra siyang magigiba para lumaban. May nagbago sa loob ko sa sandaling iyon, isang fundamental na pagbabago sa pundasyon ng kung sino ako. Ang babaeng inilalarawan nila, ang babaeng inakala ng aking asawa na kilala niya ng lubusan ay nagsimulang maglaho. Sa lugar niya ay tumayo ang isang bagong tao. Isang taong hindi nila isinama sa kanilang maingat na kalkulasyon. Dapat ay sumugod ako sa pinto. Dapat ay sumigaw ako at humingi ng paliwanag. Sa halip, tahimik akong umatras ng 3 hakbang. Pagkatapos ay lumingon at lumakad ng nanginginig ang mga binti patungo sa emergency exit stairwell. Doon lamang, sa malamig na sementadong espasyo, pinayagan ko ang sarili ko ng isang paghinga. Itinayo ng aking ama ang kanyang construction company mula sa wala, nagtatrabaho ng 60 oras bawat linggo sa loob ng mga dekada. Laging intindihin ang buong blueprint bago ka magsimulang magtayo. Sinabi niya sa akin ng hindi mabilang. Ngayon, kailangan ko ang kumpletong larawan ng kung ano ang kinakaharap ko. Sa loob ng aking opisina, ikinulong ko ang pinto at lumubog sa aking upuan, nag-iikot ang isip ko sa bawat dokumento ng negosyo na pinirmahan namin ni Carlo. Ang prenuptial agreement na akala ko ay isang formalidad. Ang operating agreement para sa Meridian Tech na nagtatag ng mga ownership stakes. Ang Santiago contract na naghihintay ng mga pirma na magpapaloob ng value ng aming kumpanya ng 3 beses sa isang gabi. Habang nagbo-boot up ang aking computer, hinubad ko ang aking wedding ring at inilagay ito sa mesa. 3 karat na diamante na dating sumisimbolo ng pangako ay tila wala ng iba kundi isang transaction cost. Isang down payment na ginawa ni Carlo para sa pag-access sa aking mana. Binuksan ko ang aming secure document server at nagsimulang maayos na i-download ang lahat. Mga financial record, kontrata, email, meeting minutes. Ang aking mga kamay ay gumana ng matatag kahit na nahihirapan ang aking isip na iproseso ang pagtataksil. 3 taon ng kasal, may mataon ng partnership. Lahat ng iyon ay binuo sa mga kalkulasyon na hindi ko alam. Nag-buzz ang aking telepono sa isang text mula kay Carlo. Kumusta ang meeting kay Santiago? Malamang, late ako uuwi. May big project sa marketing team. Sa marketing team kasama si Lita. Nag-type ako pabalik. Meeting great, deal almost closed. Take your time tonight. Pagkatapos kong pindutin ang send, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin. Naniniwala si Carlo na namapa niya ang bawat posibleng reaksyon na magagawa ko. Bawat emosyonal na tugon sa kanyang sinanay na pagtataksil. Akala niya alam niya eksakto kung sino ako at kung ano ang gagawin ko, ngunit nagkamali siya sa isang kritikal na kalkulasyon. Hindi niya pa talaga ako nakitang lumaban para sa isang bagay dahil hanggang ngayon naniniwala ako na magkasama kaming lumalaban. Hindi niya pa nasaksihan kung ano ang kaya kong gawin kapag na-corner dahil lagi siyang nagpoposisyon bilang aking ally,
hindi kailanman bilang aking kalaban. Binuksan ko ang aking mga kontak at nag-scroll sa isang pangalan na hindi ko tinawagan sa loob ng mga buwan. Attorney Manuel Reyes, ang abogado ng aking ama, ang taong nag-asikaso ng kanyang estate at nagpayo sa akin tungkol sa aking mana. Ang taong magalang na nagmungkahi ng mas masusing prenuptial agreement na magalang kong tinanggihan. Marcus, si Rhea Jensen ito. Kailangan ko ang tulong mo sa isang bagay na kagyat at ganap na kumpidensyal. Habang ipinapaliwanag ko ang sitwasyon, nanatiling matatag ang boses ko, isang malaking kaibahan sa Rhea na may kumpiyansang inilarawan ni Carlo sa conference room. Ang Rhea na iiyak, magmamakaawa at mangangakong magbago. Ang babaeng iyon ay wala na. Sa lugar niya ay tumayo ang isang taong may malinaw na layunin at ang mga resources upang makamit ito. Isang taong nauunawaan na ngayon na ang tiwala ay isang karangyaan na hindi na niya kayang bayaran at ang tanging maaasahang blueprint ay ang dinisenyo niya mismo. Mayroon akong 7 araw bago magsara ang Santiago deal. 7 araw para isulat muli ang ending na inakala ni Carlo na nasulat na. Ang opisina ni Attorney Manuel Reyes ay hindi nagbago sa loob ng 20 taon mula nang umupo ako sa tapat niya na tinatalakay ang estate ng aking ama. Ang parehong leather-bound law books ay nakahanay sa mga mahogany shelves. Ang parehong pinigilan na sining ay nagpapalamuti sa mga pader at ang parehong tingin ng sinukat na pag-aalala ang tumawid sa kanyang mukha habang inilalatag ko ang aking natuklasan. Kailangan kong maintindihan eksakto kung saan ako nakatayo. Sabi ko, inabot ang worn notebook ng aking ama sa kanyang mesa. Nagtago ako ng detalyadong mga tala mula noong araw na yon sa conference room. Oras, petsa, verbatim quotes. At kailangan kong malaman kung may magagawa ako bago siya gumawa ng kanyang hakbang. Tiningnan ni Attorney Reyes ang aking mga tala sa pamamagitan ng reading glasses na nakalagay sa kanyang ilong. Ipagmamalaki ng iyong ama ang iyong pagtitimpi, Rhea. Hindi marami ang makakapagpanatili ng ganoong kalinawan sa iyong posisyon. Hindi ko nararamdaman na kalmado ako. Inamin ko ang unang crack sa aking boses mula nang pumasok ako sa kanyang opisina. Pakiramdam ko ay gumaganap ako sa isang kakilakilabot na dula. Iyan mismo ang ginagawa mo, tumango si Attorney Reyes. Kinuha ang aming orihinal na business incorporation documents. At mahalaga na huwag kang lumabas sa character hanggang maintindihan natin ang buong script. Sa loob ng 3 oras, sinuri namin ang bawat legal na dokumento na konektado sa Meridian Tech. Ang inisyal na seed funding agreement kung saan nagambag ako ng 99 milyong piso mula sa aking mana bilang 1.8M USD. Ang operating agreement kung saan hawak ni Carlo ang 60% ownership sa kabila ng aking mas malaking kontribusyon sa pananalapi. Isang konsesyon na ginawa ko dahil kinumbinsi niya ako na ang kanyang sweat equity at mga koneksyon sa industriya ay nangangailangan ng controlling interest. May kakaiba rito, sabi ni Attorney Reyes, tinatapik ang isang talata sa aming quarterly financial report. Ang mga development costs na ito para sa Santiago project, halos doble sila ng kinakailangan ng mga katulad na proyekto sa iyong portfolio? Sumandal ako, pinag-aaralan ang mga numero. Sabi ni Carlo, ang tumaas na mga gastos ay para sa specialized programming na kailangan nating i-outsource. Saang vendor? Tanong ni Attorney Reyes. Isang mabilis na paghahanap ang nagpahayag ng isang kumpanya na hindi ko pa narinig, Parallax Solutions LLC. Itinatag 18 buwan na ang nakalipas na walang website, walang social media presence at isang business address na tila isang mail drop sa Delaware. Kailangan kong malaman kung sino ang nagmamay-ari ng kumpanyang ito, sabi ko. Tumango si Attorney Reyes. Ipapaimbestiga ko iyan agad. Sa panahong ito, kailangan nating isecure ang mga kopya ng lahat ng banking records at tax filings. At Rhea, sumeryoso ang kanyang ekspresyon. Kailangan mong magpatuloy na parang walang nagbago. Kinabukasan, pumasok ako sa aming kusina kung saan nagtitimpla si Carlo ng kape na nakatalikod sa akin. Ang bawat sel sa katawan ko ay gustong kumprontahin siya, humingi ng paliwanag para sa kanyang pagtataksil. Sa halip, hinalikan ko ang kanyang pisngi at nagtanong tungkol sa kanyang late night sa opisina.
Naging produktibo, sabi niya, inabot sa akin ng isang mug. Kumusta ang mga paghahanda para kay Santiago? Nasa tamang landas ang lahat, sagot ko, pilit na tinitingnan ang kanyang mga mata. Final presentation bukas, mga pirma sa pagtatapos ng linggo. Iyan ang baby ko, sabi niya nang may ngiti na dating nagpapainit sa akin. Ngayon ay kalkulasyon lamang ang nakikita ko sa likod nito. Sa opisina, pinanatili ko ang aking routine habang nagsasagawa ng aking covert investigation. Sa panahon ng lunch breaks, maayos kong kinukunan ng litrato ang mga dokumento na hindi ko maa-access ng digital. Pagkatapos ng oras, sinuri ko ang mga taon ng financial records, naghahanap ng mga pattern na hindi ko napansin habang nagtitiwala kay Carlo na hawakan ang business side ng aming partnership. Pagsapit ng Huwebes, kinumpirma ng investigador ni Atty. Reyes ang aking sinimulang paghinalaan. Ang Parallax Solutions ay nakarehistro sa kapatid ni Lita kasama si Carlo bilang isang silent partner. Halos 22 milyong piso ng pondo ng kumpanya ang na-funnel sa pamamagagitan ng Shell Corporation na ito para sa mga serbisyo na hindi naman talaga naibigay. Iyan ay embezzlement, malinaw na sinabi ni Atty. Reyes sa aming clandestine meeting sa isang coffee shop 3 bayan ang layo. At nagbibigay ito sa atin ng leverage. Hindi sapat, sabi ko, hinahalo ang aking tsaa na hindi nagalaw. Maaari siyang mag-claim ng kawalang alam sa pagkakasangkot ng kapatid ni Lita. Kailangan natin ng isang bagay na hindi matatanggihan. Nang gabing iyon, tumawag si Maita, masaya ang kanyang boses habang iniimbitahan ako sa tanghalian kinabukasan. Girls time, sabi niya. Sigurado akong stressed ka sa malaking deal closing. Iyan ay maganda, sagot ko, na mangha sa kung gaano katatag ang boses ko. Kailangan ko ng isang kaibigan ngayon. Ang pagganap ay nakakapagod. Bawat umaga, nagbibihis ako para sa labanan sa anyo ng normal na buhay. Bawat gabi, humihiga ako sa tabi ng taong nagpaplano ng aking pinansyal at emosyonal na pagkasira, nakikinig sa kanyang paghinga habang nagtatrabaho ang isip ko sa mga contingencies. Noong Biyernes ng umaga, dumating ang pagkakataon sa anyo ng mga pagbabago sa dokumento para sa Santiago contract. Bilang Chief Operating Officer, kailangang pirmahan ni Carlo ang mga last-minute changes bago ang aming closing meeting. Nagmamadali sa pagitan ng mga tawag, halos hindi niya tiningnan ang mga papel na inilagay ko sa harap niya. Standard liability clauses, ipinaliwanag ko ng tapat, itinuturo ang mga highlighted sections na talagang tumutugon sa pananagutan. Ang hindi ko binanggit ay ang mga karagdagang pahina na nakalagay sa pagitan ng mga clause na iyon. Mga dokumento na inihanda ni Atty. Reyes na nagpapahintulot ng paglilipat ng intellectual property rights para sa aming core technology mula sa kumpanya patungo sa akin mismo. Sa kanyang pagmamadali at pagkaabala, pinirmahan niya ang lahat ng ito. "Salamat babe," sabi niya, bumalik na sa kanyang tawag. Kinuha ko ang mga papel nang matatag ang mga kamay, tumitibok ang puso ko habang dinala ko ang mga ito ng direkta sa notary public na nagtatrabaho 2 palapag sa ibaba. Sa bawat pirma na kanyang authenticated, lumakas ang aking posisyon. Nang hapon na iyon, kinumpirma ni Atty. Reyes kung ano ang ibig sabihin ng mga dokumentong ito. Kahit na panatilihin ni Carlo ang kontrol ng Meridian Tech bilang isang business entity, ang teknolohiya na nagpapahalaga sa kumpanya ay legal ng akin lamang. Anumang pagtatangka na alisin ako ay gagawing halos walang halaga ang kanyang kumpanya kay Santiago o sino mang potensyal na mamimili. Ito ang iyong safety net, paliwanag ni Atty. Reyes, maingat na inilalagay ang notarized documents sa kanyang briefcase. Ngunit nawawala pa rin sa atin ang smoking gun na nagpapatunay ng kanyang intensyon. Habang nagmamaneho ako pauwi ng gabing iyon, banta ng labis na pagkapagod sa isip ang bumalot sa akin. Ang pagpapanatili ng fakad na ito habang sinisira ang mga plano ni Carlo ng paisa-isa ay nangangailangan ng isang lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Sa isang red light, nahuli ko ang aking refleksyon sa rear view mirror at halos hindi ko makilala ang babaeng nakatingin pabalik. Ang kanyang mga mata ay mas matigas, ang kanyang panga
ay may determinasyon na makikilala ng aking ama mula sa kanyang sariling mukha. Nag-chime ang aking telepono sa isang text mula kay Carlo. Reservation bukas ng gabi, steakhouse downtown. Ipagdiwang ang huling hapunan natin bago maging milyonaryo. Alam ko kung ano ang plano niya. Ang restaurant, pampubliko upang hindi maging eksena. Pribado, sapat para sa kanyang inihanda na talumpati. Si Lita, nakaposisyon sa malapit kasama ang kanyang kamera. Ang fakad ng pagdiriwang na mabilis na magiging katapusan ng aming kasal. Hindi niya alam, may sarili akong plano para sa hapunan na iyon. Sarili kong sobre na iaabot sa buong lamesa. Nag-text ako pabalik ng isang salita. Perfect. Pagkatapos ay tinawagan ko si Atin Reyes para sa huling mga tagubilin sa paghahanda ng mga dokumento na magiging counter-strike ko. Pagkatapos ng halos 2 linggo ng investigasyon, ng pagpapanggap at pagpaplano, ang endgame ay sa wakas ay nakikita na. Hindi na ako ang nagluluksa na anak na babae na may mana upang pagsamantalahan. Ako ay anak ng aking ama sa bawat kahulugan. Methodical, strategic, at ganap na hindi handang ma-underestimate. Ang umaga ay dumating nang may walang humpay na sikat ng araw na dumadaloy sa aming mga bintana ng silid tulugan. Sa tabi ko, nag-i-scroll si Carlo sa kanyang telepono. Isang maliit na ngiti ang lumalabas sa gilid ng kanyang bibig. Nagte-text ba siya kay Lita? Nagpaplano ng ilang huling detalye ng aking kahihiyan? Hindi ko na malalaman. At kakaiba, wala na akong pakialam. Gusto ng team ni Santiago ng final review meeting bago ang signing ceremony. Kaswal kong binanggit. Lumabas sa kama. Sineschedule ko ito para sa 11:00. Tumango si Carlo ng walang pag-iisip. Ikaw na ang bahala. May mga tawag ako sa mga potensyal na investor buong umaga. Investors, huminto ako, isang paa sa aming walk-in closet. Hindi pa natin napag-uusapan ang mga bagong investor. Tumingala siya, ang pamilyar at kaakit-akit na ngiti ay lumitaw ng napakabilis. Preliminary conversations lang. Inaayos lang ang lahat para sa growth phase pagkatapos ni Santiago. Siyempre, sagot ko, pumili ng isang Navy power suit na alam kong nagpapatingkad sa aking pagiging authoritative. Matalinong pag-iisip, nung dalawa ang maaaring maglaro ng laro ng mga sikreto. Habang isinasagawa niya ang kanyang preliminary conversations, ililipat ko ang mga key client relationships sa aking direktang pamamahala. Isang hakbang na sinimulan ko ilang araw na ang nakalipas. Ang Santiago Review Meeting ay nagpatuloy ng maayos. Ang kanilang legal team ay humanga sa thoroughness ng aming dokumentasyon. Si Carlo ang laging face ng mga meeting na ito, ngunit ngayon ay nasa center stage ako, nagpapakita ng matalik na kaalaman sa bawat detalye ng proyekto. Ang aming kliyente ay tila nalulugod sa aking utos sa mga technical aspects, mga aspects na laging ipinipilit ni Carlo na hawakan. Ang iyong asawa ay isang powerhouse, puna ni G. Santiago kay Carlo sa panahon ng break. Maingat kong pinanood ang kanyang mukha, napansin ang sandaling paghigpit sa paligid ng kanyang mga mata. Puno siya ng mga sorpresa, sagot niya. Hinahanap ng kanyang kamay ang maliit na bahagi ng aking likod sa isang kilos na dating naramdaman na proteksyon, ngunit ngayon ay naramdaman na possessive. Pagkatapos ng meeting, nakita ko si Maita na naghihintay sa lobby. Ang kanyang designer handbag ay nakakapit ng nerbiyoso sa manicured fingers. Ang aming naka-schedule na tanghalian, ang isa kung saan dapat ay lihim siyang mag-iipon ng intelligence sa aking emosyonal na estado bago ang planned ambush bukas. Handa na para sa girl time? Tawag niya, masyadong maliwanag ang kanyang ngiti. Talagang, sagot ko. Tinutumbasan ang kanyang pekeng kagalakan habang naglalakad kami patungo sa upscale bistro sa kanto. Umorder kami ng mga salad na walang kakainin sa amin at nagpalitan ng mga pleasantry tungkol sa panahon. Sa lahat ng oras, pinag-aralan ko ang aking dating kaibigan, ang babaeng humawak sa aking kamay sa libing ng aking ama, na tumulong sa akin na pumili ng aking wedding dress, na ngayon ay nakaupo sa tapat ko na nagpaplano ng aking pagbagsak. Kumusta ang mga bagay kay Carlo? Sa wakas ay tanong niya, ang kanyang tono ay sinanay na pag-aalala.
Tila pareho kayong abala kamakailan. Sinadya kong sumipsip ng tubig, inilagay ang baso ng eksakto at tumingin sa kanyang mga mata. Kawili-wiling itanong mo tungkol kay Carlo, sabi ko ng tahimik. Matagal ko na ring gustong magpasalamat sa iyo. Bahagyang tumaas ang kanyang perpektong hugis na kilay. Salamat sa iyo sa pagvideo ng kanyang rehearsal, ang pagsasanay sa divorce speech, lubhang nakakalinaw. Ang lahat ng kulay ay nawala mula sa mukha ni Maita. Bumukas ang kanyang bibig, sumara, pagkatapos ay bumukas muli tulad ng isang isda na biglang nakita ang sarili nito sa tuyong lupa. Ria, ako? Hindi na kailangang magpaliwanag, putol ko, matatag ang boses sa kabila ng pagtibok ng aking puso. Nilinaw mo ang iyong mga katapatan. Mayroon lang akong isang tanong, nakatitig siyang nagyayelo. Sulit ba yon? Ang pagpapalit ng 15 taon ng pagkakaibigan para sa anumang ipinangako niya sa iyo? Pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Totoo ba? O isa pang pagganap? Hindi ko na masabi. Hindi iyan ang iniisip mo, bulong niya. Nilapitan ako ni Lita. Sabi niya ito ay magiging dokumentasyon lamang kung sakaling sinubukan mong kunin ang lahat sa diborsyo. Hindi ko alam na pinaplano niyang alisin ka sa pananalapi. Ngunit alam mong pinaplano niyang sirain ang puso ko, sagot ko. At vividyohan mo iyon para sa posterity. Napaatras siya sa sinadya kong paggamit ng tamang salita, ang isa na itinama niya kay Lita sa panahon ng kanilang sesyon ng pagpaplano. Patawad, sabi niya. Isang luha ang bumaba sa kanyang pisngi. Naglagay ako ng pera sa mesa para sa aking pagkain na hindi nagalaw at tumayo. Ang iyong paghingi ng tawad ay naitala. At Maita, hindi ko babanggitin ang pag-uusap na ito kay Carlo o Lita. Magiging hindi maganda para sa iyong posisyon sa Williams & Marsh kung malaman ng iyong mga employer na kasangkot ka sa corporate espionage. Ang kanyang law firm ay may mahigpit na mga patakaran sa etika, isang katotohanan na inireklamo niya sa panahon ng brunch sa paglipas ng mga taon. Isa pang piraso ng impormasyon na malayang ibinigay na ngayon ay ginagamit ko tulad ng isang scalpel. Nang hapon na iyon, nakipagpulong ako ng pribado sa aming lead programmer, si Jason, na kasama namin mula pa sa simula. Lagi siyang nagre-report sa akin sa operational habang kumukuha ng technical direction mula kay Carlo. Kailangan ko ang iyong kumpletong katapatan, sabi ko sa kanya pagkatapos isara ang pinto ng aking opisina. Tinatanong ka ba ni Carlo na maghanda ng anumang mga file para sa transfer, client data, proprietary code, anumang hindi pangkaraniwan? Ang hindi komportable na pag-shift ni Jason sa kanyang upuan ay sinabi sa akin ang lahat bago siya magsalita. Tinatanong niya ako na gumawa ng backup packages ng aming core architecture. Sabi niya ito ay para sa Santiago deal. Tumango ako, maingat na panatilihin ang paghuhusga mula sa aking ekspresyon. Kailan niya ito hiniling? 3 linggo na ang nakalipas at muli kahapon. Sabi niya, kailangan niya ang mga ito bukas ng hapon. Perpektong timing para sa kanyang plinano na exit strategy. Gusto kong ihanda mo ang mga package na iyon ayon sa hinihiling, sabi ko ng mahinahon. Ngunit kailangan ko ng verified copies na nakasecure sa aming protected repository. Kaya mo bang gawin iyon nang hindi nagpapataas ng hinala? Tiningnan ako ni Jason, nag-aaway ang katapatan sa pagkalito. Ayos lang ba ang lahat, Ria? Magiging ayos, tiniyak ko sa kanya. Tinitiyak ko lang na ang aming intellectual property ay mananatiling protektado sa panahon ng transition period na ito. Nang gabing iyon sa aming walang laman na bahay, pinayagan ko ang sarili ko ng 30 minuto ng tapat na kalungkutan. Nakaupo sa sahig ng aming closet, napapalibutan ng material na ebidensya ng aming pinagsamang buhay. Humagulgol ako hanggang sa sumakit ang lalamunan ko. Nagluksa ako hindi lang sa lalaki na akala ko ay pinakasalan ko, kundi pati na rin sa kinabukasan na pinaniwalaan ko. Mga anak, pagtanda ng magkasama, pagtatayo ng isang bagay na makabuluhan. Nang matapos ang 30 minuto, naghugas ako ng mukha, muling naglagay ng make-up, at tinawagan ng steakhouse upang kumpirmahin ang aming reservation para sa susunod na gabi. Pagkatapos ay gumawa ako ng pangalawang tawag,
humihiling ng kanilang private dining room sa halip na ang main floor table na booked ni Carlo. At maaari mo bang i-accommodate ang 4 na karagdagang bisita? Tanong ko. Ito ay isang espesyal na pagdiriwang ng negosyo. Inimbitahan ko si G. Santiago at ang kanyang CFO. Alam na hindi maglalakas loob si Carlo na umatras sa kanyang pagganap kasama ang mga mahahalagang saksi na naroroon. Inimbitahan ko rin ang 2 miyembro ng board na pinagkakatiwalaan ko. Mga tao na gumalang sa aking ama at may malaking impluensya sa aming industriya. Ang stage ay perpektong nakatakda. Habang naghahanda ako para matulog ng gabing iyon, lumabas si Carlo mula sa shower, may tuwalya na nakabalot sa kanyang baywang. Sa isang sandali, pinapanood siyang gumagalaw sa aming silid tulugan nang may ganoong pamilyar na ginhawa, sumingit ang pagdududa. Nagkamali ba ako ng pag-unawa? Sobra ba akong nagre-react? Pagkatapos, nag-buzz ang kanyang telepono sa nightstand. Sumugod siya para dito nang may hindi pangkaraniwang pagkaapura, inia-angle ang screen palayo sa akin. Ayos lang ba ang lahat? Tanong ko ng mahinahon. Si Lita lang? Sagot niya ng masyadong kaswal. Final details para sa Santiago signing ceremony. Tumango ako. Tumalikod upang itago ang aking ekspresyon. Ang lahat ay kailangang maging perpekto bukas. Sa puntong iyon, hindi bababa sa ganap kaming sumang-ayon. Ang umaga ng pinaniniwalaan ni Carlo na magiging kanyang matagumpay na pag-alis ay sumikat ng maliwanag at malamig. Isang Sabado ng taglagas na may amoy ng mga posibilidad, parehong mga katapusan at mga simula. Pinanood ko siyang nagbihis ng may hindi pangkaraniwang pag-iingat, pinipili ang kanyang masuwerteng navy suit, ang isa na isinuot niya noong pinirmahan namin ang aming unang malaking kliyente. Malaking araw, puna niya, inaayos ang kanyang tie sa salamin, ang mga mata ay hindi nakikita ang akin sa refleksyon. Nagbabago ng buhay, sumang-ayon ako. Ang dobleng kahulugan ay nawala sa kanya habang tinitingnan niya ang kanyang telepono sa 5 beses sa loob ng ilang minuto. Habang siya ay nagtungo sa opisina para sa last-minute preparations, nagmaneho ako patungo sa bahay ni Attorney Reyes kung saan tinapos namin ang mga nilalaman ng aking sobre. Ang bawat dokumento ay maingat na inihanda, notarized at strategically organized para sa maximum na epekto. Tandaan, payo ni Attorney Reyes habang inilalagay niya ang mga papel sa isang mabigat na cream envelope na may letterhead ng law firm ng aking ama. Ang timing ay lahat, hayaan mo siyang simulan ang kanyang talumpati. Itatag niya ang kanyang intensyon ng malinaw bago ang mga saksi, pagkatapos ay iharap mo ang iyong counter. Tumango ako, hinahawakan ang gilid ng sealed envelope. At alam ng Santiago team na manatiling neutral. Naiintindihan lamang nila na maaaring may internal dispute na hindi nakakaapekto sa kanilang acquisition ng mga technology rights na, salamat sa mga dokumento na pinirmahan ni Carlo, ay akin na lamang anuman ang company ownership. Alas 6:30 p.m. dumating ako sa Hawthorne Steakhouse, 15 minuto bago ang aming reservation. Sinamahan ako ng Maitre d' sa private dining room na inayos ko. Ang mayaman nitong mahogany table ay nakatakda para sa 7. Ang walang laman na upuan sa tabi ko ay isang tahimik na pagkilala sa kung ano ang darating. Dumating muna si G. Santiago at ang kanyang CFO, sinundan ng mga miyembro ng board. Napuno ng professional small talk ang hangin habang nagbubuhos ng alak ang mga server at inilalarawan ang mga special ng gabi. Pinanatili ko ang perpektong pagtitimpi, tinatalakay ang mga third quarter projections at market expansions na parang ito ay anumang normal na business dinner. Eksaktong alas 7:02 p.m., pumasok si Carlo, sandaling nagyayelo nang makita niya ang nagtipon na grupo. Surprise, sabi ko, tumayo upang halikan ang kanyang pisngi. Naisip ko na dapat tayong magdiwang ng maayos kasama ang mga taong tumulong upang maging posible ang deal na ito. Ang kanyang paggaling ay kahanga-hanga, ang kaakit-akit ng ngiti ay lumitaw habang nakikipagkamay siya at tumatanggap ng mga pagbati. Ngunit nahuli ko ang flash ng gulat sa kanyang mga mata, ang banayad na sulyap patungo sa main dining room kung saan walang duda na naghihintay si Lita kasama ang kanyang kamera. Kailan mo ito inayos?
Tanong niya sa pamamagitan ng magkadikit na ngipin habang umuupo kami. Kahapon, sagot ko ng mahinahon. Alam ko kung gaano mo pinahahalagahan ang isang magandang dramatic setting. Ang hapunan ay nagpatuloy ng may matinding normalidad. Ang mga steak ay perpekto. Ang alak ay dumaloy ng sagana at ang business conversation ang nangingibabaw. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ko ang binti ni Carlo na tumatalbog sa nerbiyos. 2 beses niyang tiningnan ang kanyang relo at minsan ay nagdahilan siyang umalis upang mag-text kay Lita sa aking palagay. Habang inihaharap ang mga dessert menu, nakita ko ang isang sulyap ng paggalaw malapit sa bahagyang bukas na pinto ng private room. Nakatayo si Maita sa pasilyo na nagpapanggap na sinusuri ang isang painting habang malinaw na minomonitor ang aming mesa. Sa likod niya, kalahating nakatago ng isang pandekorasyon na halaman, si Lita ay nakahawak sa tila kanyang telepono na nakaposisyon para sa pagre-record. Kaya inangkop nila ang kanilang plano. Ang audience ay nagbago, ngunit ang pagganap ay magpapatuloy. Lumunok si Carlo, inilalagay ang kanyang hindi nagalaw na dessert menu. Ang kanyang posture ay bahagyang nagbago habang humarap siya sa akin. Hindi pinapansin ang aming mga bisita sa hapunan. Ito na, ang sandali na ni-rehearse niya, ang talumpati na sinanay niya habang vini-video. Ria, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng sinanay na banayad na tono na ngayon ay kinikilala ko bilang ganap na artificial. May gusto akong pag-usapan sa iyo, isang bagay na mahalaga. Tumingala si G. Santiago, ang pagkalito ay tumawid sa kanyang mukha sa biglaang personal na pagliko sa pag-uusap. Marami akong pinag-iisipan kamakailan, patuloy ni Carlo, tungkol sa atin, tungkol sa kung saan tayo patungo. Napansin ko ang kanyang mga mata na mabilis na tumingin patungo sa pinto kung saan lumipat si Lita ng posisyon. Ang kanyang telepono ngayon ay malinaw na nakikita habang nagre-record siya. Nagpalitan ng hindi komportable na sulyap ang mga miyembro ng board, nakakaramdam ng hindi naaangkop na timing ng tila isang personal na pag-uusap. Sa tingin ko alam nating pareho na hindi naging tama ang mga bagay sa pagitan natin sa loob ng ilang sandali. Pinilit ni Carlo. Nakatuon na ngayon sa kanyang script sa kabila ng hindi inaasahang audience. Naghiwalay na tayo, naging iba't ibang tao. Huminto siya. Isang sinanay na sandali ng maliwanag na pagmuni-muni na ngayon ay kinikilala ko bilang kalkulado. Sa tingin ko ito ang magiging pinakamahusay kung maghiwalay tayo. Tapusin ang ating kasal bago tayo magsimulang maghinanakit sa isa't isa. Ang lamesa ay naging tahimik. Ang CFO ni G. Santiago ay nakatitig ng matindi sa kanyang water glass. Ang isang miyembro ng board ay nagsimulang tumayo, malinaw na hindi komportable. Ngunit sininyasan ko siya ng banayad na manatiling nakaupo. Alam kong mahirap itong marinig, patuloy ni Carlo. Inaabot ang aking kamay sa buong lamesa sa isang kilos na tila nagmamalasakit ngunit naramdaman na mechanical. Maaari mong maramdaman na hindi ka mabubuhay nang wala ako ngayon. Maaari mo ring ipangako na magbago, na maging iba, na gawin ang anuman, basta huwag lang akong umalis. Suplay ko, sinipi ang kanyang rehearsal ng verbatim. Ang kanyang rhythm ay nabigo, ang mga mata ay bahagyang lumaki bago siya nakabawi. Isang bagay na ganyan. Oo, ngunit nagdesisyon na ako. Mas maganda ito sa ganitong paraan, mas malinis. Pinayagan ko ang 5 segundo ng perpektong katahimikan na puna ng silid, nararamdaman ang bigat ng hindi komportable ng aming mga bisita at ang lumalaking kumpiyansa ni Carlo na ang kanyang plano, kahit na binago, ay gumagana. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking purse at inilabas ang cream envelope. May inihanda ako para sa sandaling ito, sabi ko. Matatag ang boses habang inilalagay ko ito sa buong puting tablecloth patungo sa kanya. Isang bagay na sa tingin ko ay dapat mong makita bago ka magpatuloy. Ang pagkalito ay tumawid sa kanyang mukha. Hindi ito bahagi ng kanyang script. Nag-atubili ang kanyang kamay bago kinuha ang sobre. Ang mabigat na papel ay gumawa ng isang malambot na tunog habang sinira niya ang seal at kinuha ang mga nilalaman. Ano ito? Bulong niya, sinusuri ang unang dokumento. Iyan, sagot ko ng malinaw para marinig ng lahat.
ay isang kumpletong accounting ng mga pondong inilihis mula sa Meridian Tech patungong Parallax Solutions, ang shell company na nilikha mo kasama ang kapatid ni Lita. Namutla ang kanyang mukha habang binabaligtad niya ang susunod na dokumento. Iyan ang intellectual property transfer na pinirmahan mo noong nakaraang linggo na nagbibigay sa akin ng nag-iisang ownership ng aming core technology patents. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng bahagya habang nagpatuloy siya sa stack. At iyan, sabi ko, habang naabot niya ang huling mga pahina, ay isang kopya ng video recording kung saan sinanay mo ang eksaktong break-up speech na ito, tinatalakay kung paano ako hihingi at iiyak ng predictably habang nagvi-video si Lita, at kinokondisyon ka ni Maita sa kung ano ang sasabihin. Sa pintuan, narinig ko ang isang matalim na paghinga. Ibinaba ni Lita ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay isang mask ng shock na nakikita sa bahagyang bukas na pinto. Maaari mong imbitahan ang iyong audience na sumali sa amin ng maayos. Iminungkahi ko kay Carlo na ang mukha ay nagbago mula sa kumpiyansa patungo sa ashen dahil nagpunta sila sa ganoong problema upang idokumento ang sandaling ito. Sa loob ng ilang matinding segundo, ang tanging tunog sa private dining room ay ang malambot na classical music na nagmumula sa mga nakatagong speaker. Nakatitig si Carlo sa mga dokumento, ang kanyang mga daliri ay nakakapit sa mga pahina ng mahigpit na nag-crumple ang mga gilid. Nang sa wakas ay tumingala siya, ang kaakit-akit na mask ay ganap na nahulog, nagbubunyag ng isang bagay na pangit at desperado sa ilalim. Wala kang karapatan, bulong niya, halos hindi marinig ang boses. Mayroon akong bawat karapatan, sagot ko ng pantay. Bilang iyong asawa, iyong business partner, at ang taong nagpondo ng kumpanya na plinano mong nakawin mula sa akin. Sa nakikitang pag-aatubili, pumasok sina Lita at Maita sa silid. Ang nagre-record na telepono ngayon ay ibinaba sa gilid ni Lita. Pinanood ni G. Santiago at ng aming mga miyembro ng board nang may walang takip na pagkaakit habang nagaganap ang corporate drama na ito sa harap nila. G. Santiago, sabi ko, bumaling sa aming pinakamahalagang kliyente nang may perpektong pagtitimpi. Humihingi ako ng paumanhin para sa hindi inaasahang theater na ito sa panahon ng aming celebration dinner. Gayunpaman, naniniwala ako na ang transparency ay mahalaga sa sandaling ito. Tumango lamang si G. Santiago, isang batikang businessman na nakaranas ng kanyang bahagi ng mga corporate conflict. Mangyaring magpatuloy, Jeaninger Jensen. 3 linggo na ang nakalipas, hindi sinasadya akong nakarinig ng aking asawa na nagre-rehearse kung paano niya tatapusin ang aming kasal kaagad pagkatapos i-secure ang inyong kontrata. Ngunit bago ilipat ang pera, sinenyasan ko si Lita. Kasama ang kanyang nobya na nagvi-video at ang aking dating kaibigan na nagbibigay ng feedback sa kanyang pagganap. Napaatras si Lita sa salitang girlfriend. Ang kanyang mga mata ay nerbyosong tumingin sa mga miyembro ng board na ang pag-apruba ay maaaring gumawa o sumira sa mga career sa aming industriya. Ang hindi niya sinasabi sa inyo, putol ni Carlo, ang pagkadesperado ay lumalabas sa kanyang boses ay na minamanipula niya ang mga dokumento ng kumpanya sa likod ko. Siya ang gumagawa ng fraud. Sa totoo lang, sabi ko ng mahinahon, inilabas ang isa pang dokumento mula sa aking portfolio. Mayroon ako rito ang forensic accounting report na nagdetalye eksakto kung paano inilihis ang 22 milyong piso mula sa Meridian Tech patungong Parallax Solutions, isang shell company na nakarehistro sa kapatid ni Lita Campbell kasama ka bilang silent partner. Isa sa mga miyembro ng board, si Jeaning Janet Chua, ay kumuha ng report. Isang retiradong CFO na may reputasyon para sa etikal na mga kasanayan sa negosyo, si Janet ay kaibigan at mentor ng aking ama. Ang kanyang ekspresyon ay tumigas habang sinusuri niya ang mga numero. Ang mga diversion na ito ay nagsimula 18 buwan na ang nakalipas. Puna niya, tumingin kay Carlo nang may walang takip na pagkadismaya. Ilang sandali pagkatapos magsara ang Series B funding round. Ang panga ni Carlo ay gumana ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa pagitan ng mga mukha na nakapalibot sa kanya, naghahanap ng isang alay at walang nakita.
Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sa wakas ay sinabi niya, nakabawi ng ilang pagtitimpi. Galit si Rhea tungkol sa personal na mga bagay at ikinakalat niya ang mga ito sa regular na operasyon ng negosyo. Ako ba? Tanong ko, tumango patungo sa CFO ni G. Santiago. Robert, ituturing mo ba ang mga bayad sa isang shell company para sa mga serbisyo na hindi naman talaga naibigay bilang regular na operasyon ng negosyo? Umiling si Robert ng may kalungkutan. Tatawagin namin yan na embezzlement. Ito ay katawa-tawa. Biglang sumingit si Lita, nakakita ng kanyang boses. Lahat kayo ay kumukuha ng kanyang salita batay sa ilang creative accounting. Itinayo ni Carlo ang kumpanyang ito mula sa wala. Siya ang visionary dito. Ang visionary na may pera ng aking ama, itinama ko ng tahimik. At tungkol sa pagkuha ng aking salita, sinenyasan ko ang kanyang telepono. Bakit hindi mo ibahagi ang recording na ginagawa mo lang? O mas mabuti pa, ang practice session kung saan ni-rehearse ni Carlo eksakto kung paano ako hihingi at iiyak kapag iniwan niya ako. Si Maita, na nanatiling tahimik at ashen sa pintuan, ay biglang nagsalita. Mayroon ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagya sa itaas ng isang bulong. Ang orihinal na video, nagtago ako ng kopya. Lahat ng mga mata ay bumaling sa kanya habang inilabas niya ang kanyang sariling telepono nang nanginginig ang mga kamay. Patawad, Rhea, sumobra na ito. Sumugod si Carlo para sa telepono ni Maita, ngunit ang security detail ni G. Santiago na nakatayo ng maingat sa tabi ng pinto ay gumalaw sa pagitan nila nang may sinanay na kahusayan. Tama na, sabi ni G. Santiago ng matatag. Gininging Jensen, habang pinahahalagahan ko ang inyong transparency, kailangan kong itanong, paano ito nakakaapekto sa aming kontrata? Hindi ito nakakaapekto, tiniyak ko sa kanya. Ang intellectual property rights na inyong kinukuha ay legal na inilipat sa akin mismo noong nakaraang linggo. Pinirmahan ni G. Jensen ang mga dokumento mismo. Tumango ako patungo sa mga papel na nakakapit pa rin sa kamay ni Carlo. Ang deal ay nagpapatuloy ayon sa plano kasama ang mga bayad na idinirekta sa naaangkop na holding company na nakabalangkas sa aming kasunduan. Pinag-aralan ako ni G. Santiago ng may pag-iisip bago tumango. Kung gayon, magpapatuloy kami sa closing ayon sa naka-schedule Lunes ng umaga. Hindi mo ito magagawa, sabi ni Carlo. Ang kanyang boses ngayon ay nakamamatay na tahimik. Lahat ng pagpapanggap ay inabandona. Lahat ng itinayo natin, itinama ko, at hindi ko kinukuha ang lahat. Ang company structure ay nananatiling buo, minus ang embezzlement at ang mga shell corporation. Pananatilihin mo ang iyong mga share ayon sa orihinal na napagkasunduan, 40% sa aking controlling 60%. Tumaas ang kilay ni Janet Chua nang may pag-apruba. Naunawaan niya kung ano ang ginagawa ko. Pinoprotektahan ang negosyo habang tinitiyak na hindi maaaring mag-claim si Carlo na kumilos ako dahil sa purong paghihiganti. Ang tanging pagkakaiba, nagpatuloy ako, ay naaakuhin ko ang papel ng CEO agad-agad kasama ang lahat ng financial oversight na babalik sa tamang mga channel. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, tila ganap na natalo si Carlo. Hindi galit, hindi kalkulado, ngunit walang laman, na parang hindi niya maintindihan kung gaano lubusan ang pagkakalat ng kanyang mga plano. Hindi katatagal ng 6 na buwan sa pagpapatakbo ng kumpanyang ito, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Wala kang kailangan. Ngumiti ako noon, hindi nang may masamang hangarin, ngunit nang may tunay na katiyakan. Ang aking ama ay nagtayo ng isang construction empire na walang anuman kundi determinasyon at integridad. Naman ako ang pareho. Ang hapunan ay nagtapos ilang sandali pagkatapos, ang aming mga bisita ay umalis ng may handshakes at makabuluhang sulyap. Si Lita ay nadulas sa panahon ng gulo. Si Maita ay nagtagal, ang kanyang mukha na may luha ay isang larawan ng pagsisisi. Para sa kung ano ang sulit, sabi niya ng mahina, ipinapadala ko sa iyo ang video. Gamitin mo ito gayunpaman kailangan mo. Tumango ako ng isang beses, hindi tinatanggap o tinatanggihan ang kanyang tinangkang pagbabago. 3 buwan pagkatapos, umupo ako sa lumang leather chair ng aking ama, ang isa na inilipat ko sa CEO office sa Meridian Tech.
Ang Santiago deal ay matagumpay na nagsara, nagpasok ng kapital sa kumpanya na nagpasigla sa aming expansion sa 2 bagong market. Nag-resign si Carlo sa kanyang operational role, ngunit nanatiling isang silent shareholder. Ang kanyang abogado ay nagpahayag ng kanyang desisyon na iwasan ang contested divorce proceedings kapalit ng settlement na iminungkahi ko. Ang pader sa likod ng aking mesa, na dating hubad, ngayon ay may iniframe na kasabihan ng aking ama. Understand the full blueprint before you start building. Sa tabi nito ay nakasabit ang orihinal na business plan mula sa Meridian Tech, nakasulat sa aking sulat kamay kasama ang feedback ng aking ama na nakasulat sa mga margin. Isang katok sa aking pinto ang nauna sa pagpasok ni Janet Chua. Pagkatapos ng pagbubunyag sa hapunan, sumang-ayon siya na maglingkod bilang interim CFO habang nagre-restructure kami. Final numbers para sa quarter. Inihayag niya, naglalagay ng isang folder sa aking mesa. Tumaas tayo ng 17% mula sa mga projection. Ngumiti ako, nararamdaman ang isang pakiramdam ng kapayapaan na unti-unting nabuo sa nakalipas na mga buwan. Ang kalungkutan ng pagtataksil ay hindi nawala. Nagbago ito sa isang bagay na kapakipakinabang. Karunungan, pag-iingat, lakas. Nagdesisyon ka na ba tungkol sa West Coast expansion? Tanong ni Janet, umupo sa upuan sa tapat ko. Binuksan ko ang blueprint tube ng aking ama, kinuha ang mga architectural plans na sinuri ko. Oo, sisimulan namin ang pagtatayo sa susunod na buwan. Hindi lang sa isang bagong office building, kundi sa aking kinabukasan, isang dinisenyo ko mismo ng may malinaw na mga mata at matinding kaalaman sa eksakto kung ano ang kaya kong mabuhay. At mas mahalaga, kung ano ang kaya kong itayo mula sa mga abo ng pagtataksil. Kung ang kwentong ito ng pagbawi ng kapangyarihan ay tumatak sa inyo, mangyaring pindutin ang subscribe. Ito ay libre at tumutulong sa pagsuporta sa mas maraming kwento na tulad nito. Iwanan ang inyong mga saloobin sa mga komento. Nakakita ka na ba ng lakas kapag may naga-underestimate sa iyo? Salamat sa pakikinig at makikita ko kayo sa susunod.